panatukuran sa pagtuo. Pulong niya buhi masaligan ko, pagkaon sa kalag ko ang makikampit, puskon sang Ginoo. Ang tinapay sa kabuhi. Malipayon gid nga pagabay-abay sa inyo tanan sa sining aton very special program nga ginatiguluhan tinapay sang kabuhi. Yan naman yung lagad, Pastor Pert Alparaki nga nagapasalamat sa Ginoo na makaalagad naman ako sa inyo palagi sa pagdala sining tama ka exciting nga kamaturan nga aton pagatunan sining adlaw. Ngani pabiling kamo sa sulod sining 30 minutos sa aton palatuntunan tinapay sang kabuhi. Ang aton verse for today, makita ini sa Juan Kapitulo 14, versikulo 1 tungtong sa 3. Dili nabasi ang aton nga pagpamalandong sining adlaw. The Gospel of John, chapter 14, verses 1 to 3. Ang mga pulong sa Ginoo nagasiling, dili malisang ang inyong matagipuson, magtuo kamo sa Dios, magtuo man kamo sa akon. Sa balay sang ako na may madamong hulot, kung wala, makasugid bala ako sa inyo nga nagakadto ako sa pag-aman sa inyo sing duog? Kakun ako makakadto ka makaaman sa inyo sing duog, magabalik ako, kag dalhon ko kamo kaupod nakon, agud nga kundiin ako, didto man kamo. Ang Ginoo magpakamayagid sa inyong mga pulong. Kag kung way pa niyo masauloy ning mga verses, matahom ini, Juan 14, versikulo 1 tungtong sa 3. Kag diri na base ang aton exciting lesson karong adlaw nga aton pagatunan. Welcome with kamo kag kabay pa nga magpadaan kamo sa pag-communicate diri sa amon. Ang ako niya cellphone number 0917-564-5089. Okay? Suliton ko ini 0917-564-5089. Nga namin, kung maka-text mo kamo diri, maka-share kamo sa blessings inyo na baton gikan sa pulong sa Diyos. Kaya mo na nag-encourage, na nag-inspire mo sa amon, magpadayon sa pag-alagad sa inyo. Gani, kabay pa, nga naman nagikitas ning aton nga lesson karong adlaw. Na-notice ninyo, bisan sa akong tingog, medyo may excitement gid. Kay tugon ini sa aton matahong nga leksyon, kamaturan gikan sa pulong sa Diyos nga aton pagatunan. Naginsaad na akon sa inyo. Sa pagsugod naton sini, madamo na sa mga tagna nga ginpahayag dito sa pulong sa Diyos sa Biblia nga naglatuman na. Tapos na iya. Sa Old Testament, ang tagna nanungod sa pagkari ni Kristo Jesus sa iya pagkatao. Gintagna ini ni Miqueas sa Kapitulo 5, versikulo 2, nga ang manunubos matao dito sa Jutay nga banwas ng Bethlehem, natuman na. Natuman gid. Nga ang Ginoo dito na tao sa Bethlehem. Amo na nga may kanta kita nga, "Oh, little town of Bethlehem." Nahanungod naman sang pagpalansang ni Kristo sa iya kamatayon, nga gintagna manini ni Isaias sa Old Testament, 700 years before, ginpaibalo na niya. Nga si Jesus magantos, magahalad sa niya kabuhi para sa aton. Natuman naman na. Fulfill na iya. Mga events ini nga nagkalatapos na. Nagmatapos naman nga nabanhaw siya, ang iya pagkayab, ara man as kasulatan, nga nagkayab na siya, nagbalik na siya sa iyamay. Sa Binuhatan, Kapitulo 1, versikulo 11. Amo ini mga tagna diri, kag iban pagid madamo sa mga tagna nga nagkalatuman na. Kung parte man niya sa nasyon sa Israel, nadumduman niyo ang saadira sa Ginoo siya mga pulong sa Ezekiel Kapitulo 37 versikulo 21. Ang tagna dira nga ining mga Hudiyo nga ini nga naglalapta kay part man nila sang pagdisiplina sang Dios sa ila tungod man sa ila pagkatingkuyan. Pero ang Dios nagsaad nga tipuno niya sila liwat. You read Ezekiel chapter 37 verse 21, ara gina. Pagkatipunon ko kamo liwat sila niya. Kagina natuman man kaginatuman niya sa Ginoo. Ang mga Hudiyo karon nagapalauli na sila sa Israel. Sa katumanan sila nga tagna. Tama gid exciting ini nga butang.
And Israel, as you remember, became a nation in 1948. Katumanan may na. Karoon ang Israel, isa na tama ka progresibo nga nasyon, nga nagapatubas na ini sa mga produkto nga ginabaligya man lang si ban nga bayan sa kalibutan. Kag nadumduman yung isa ka milagro nga natabo sa itong 1967. Ang tanan nga mga Arab nations nagtipon sila, nagtingob sila kay luyag nila nga sumpungon, papaso ng nasyon sa Israel. Anong natabo? That was a big miracle. Nadumduman yun na, 1967, na daog sang magamay nga nasyon ang nagtipon nga mga nagtingob nga mga pungsod sa mga Arabo, pero di pa sila. It was a big miracle nga ginhimo sang Diyos sa tunga sa Maudiyo. Di na katumanan sa matagna. Iniya na kalatumanan kang iban pagid. Ang anaw nga ginagabot na tuma naman yan to kang iban pagid. Ang pagtabok sa mga Israelinhon sa mapula nga dagat, the crossing of the Red Sea, tapos na iya sa Old Testament. Karon mamangkot ka mo, nano, Pastor Perd, ang masunod naman nga hitabo. Kaya natuma na yun, what is the next event nga ginapaabot naton? And I am excited to tell you that the next event that will take place, amuning saas ang Diyos diri sa Juan Kapitulo 14, versikulo 1 tubtob sa 3, ang ginbasa na akon sa inyo. Ang Ginoo din nagsiling, dili malisang ang inyong matagipuson, magtuo ka mo sa Diyos, magtuo man ka mo sa akon, sa balay sang akon amay, may madamo nga hulot. Kung wala, makasugid bala ko sa inyo sa nga nagkakadto ako sa pag-aman sa inyo sing duog, kung ako makakadto ka makaaman sa inyo sing duog, magabalik ako. Amoning masunod nga event nga ginapaabot nato. I will come again. Kagdalhon ko kamo kaupod nakon, agod nga kundiin kamo, didto man kamo. Di daonoy nga saan sa Dios. Amo nang ginapaabot na naton karon, nga saad sa Ginoo. This is the most awaited event that we are looking forward to. Amo ini, kanagaaman kita sini. Siling nila sa versikulo 3, I will come again. Di mga inigumay ang Diyos hindi makabutig mo, basi may ban sa inyo yang away nagapati sini. Well, sorry lang. Kahit tumanon gini sa Ginoo nga siya magabalik liwan. Jesus is coming back. Jesus is coming back. Kamo ni ginatawag naton nga rapture, nga aton pagkatunan. Nga mabasa naton ina mga detalye sina sa naunang Tesalonica Kapitulo 4, versikulo 17, nga aton pagkatunan man sa masunod nga mga inadlaw. Ang rapture, magabalik ang Ginoo. Magabalik siya. Ginatawag naton nga rapture. The rapture is that Jesus Christ will come from heaven to earth before the tribulation period. Di ayan, tunan natin na nga ang namunang aton pagkilala, nga mga pre-trib kita aton, nga nagapati kita si Kristo, the phase one of His coming, He will come before the tribulation period to bring the church, all the believers, dito na, dalo niya na sa puluyan. I will come again, sila niya. Agud nga kundiin ako dito man kamo. So we are going to meet the Lord in the air. Sa naunang Tesalonica Kapitulo 4. The Lord Himself shall descend from heaven with a shout. Sa versikulo 16. With the voice of an archangel. Verse 16 of 1 Thessalonians chapter 4. And with the trumpet of God. Ang mga detalye niya atong pagkatunan sa sunod naton nga lesson, no? Jesus is coming back. This is really going to take place. Why? Because God cannot lie. Hindi siya makabutig. Tumanon gineni. Kaya hindi lamang makita naton ang rapture nga ginatawag. And ang rapture nga ni, amoy ning another meaning, kaya man ang gamit siya sa Biblia sa nahunang Thessalonica. Amo ang caught up, to be taken up, to be snatched away. Gani kung magbasa ka mo sa ang Greek word niya mo ang pulong harbazo. Kang ang Bible gin-translate man ni sa Latin. Kang the scholars rendered harpazo as rapturo o kung rapture.
Kag matod nga ning pulong nga rapture way ni sa Bible apang ang kahulugan sini amo man parehas man. To be snatched away, to be caught up, or to be raptured. Oh, the sense of the word is there, even though the word rapture is not in the Word of God. Gani amo ning manabo na Jesus Christ will come from heaven to earth before the rapture and bring the church, all the believers home. And we are going to meet the Lord in the air. This is really going to happen. This is really going to take place. Kaysa ginsiling nako ng Diyos, hindi makabutig. Dugang pa sini makauturan. Mabalik ang Ginoo, anytime na magabalik ini siya, manang ginapaabot naton subong. Kaya hindi lamang makita naton ni sa Juan Kapitulo 14, amo man ni makita naton sa Binuhatan Kapitulo 1, versikulo 11. Nga nagasiling ni, Ye men of Galilee, why stand ye up gazing into heaven? The same Jesus, siling sa mga manugtunda, which is taken from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. Ara, sang matapos nga nabanhaw na siya, sa nagkakayab ng Ginoo, balik na si Amay, nagpahayag ang manugtunda. Siling sa manugtunda sa mga gintutunan, siling niya, nanong gitangla ninyo sa langit, inang nakita ninyong Jesus nga nagapasaka, balik sa Amay, magabalik man sa among dagway. Shall be coming back in the same manner as ye have seen him go into heaven. Another promise, hindi lamang ini sa siningabayan sa kasulatan, sa Tito, Kapitulo 2, versikulo 12 kag 13. Mabasa man nato ning kamaturan, nga siling, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Jesus Christ. Kag ang manamigid nga pagsaysay sini nga aton pagatunan later on in details ang promise ng rapture sa naunang Tesalonica Kapitulo 4, versikulo 13 tubtub sa 18. Basahan niyo ini. The New Testament, beloved, tells us clearly in human language that the Lord Jesus Christ is coming back. Is Jesus Christ coming back? O I hope nga way sing sa aton nga nagapanghiwala kag way nagapati sini. Amo ni ginahulat naton. We are watching for his coming. Kung magbasa kita diri sa background sining John 14, actually ginhatag ni sang Ginoo sa pag-comfort sa mga gitutunan nga daw nadulaan na sa paglaom. Kaya man, ang hunahuna nila, kung nadumduman ninyo, nagapaabot sila yang ang Ginoo magatukod na sa ganerian sa ila panahon, sa ila tiyempo. But toward the close of Christ's ministry on earth, ang paglaom sa mga disciples, nga siya magapatindog ang Ginoo sang iyang ginerian, wala ni matuman. Instead, ang natabo diri, nasaksihan nila ini nga ang Ginoo gindakop siya. Igalansang siya sa krus. Kagin-predict naman ni sa Ginoo, ginpahibalo na niya sa Matthew 17:23, nagsiling siya, and they shall kill me, siling niya sa iyang disciples, and the third day, I shall rise again. Ti amo ni sitwasyon diri. Nadula ang ila paglaom kay tinano na ini, ang aton laom, pagpaabot nato niya nga, magapatindong na siya sa ginarian, kag ang mga kaway, pagkakontrolo niya ini sila tanan. And Jesus told the disciples that he is going to leave them. Siling niya, malakat ako anay. Bayaan ta kamo. Siling niya sa Juan Kapitulo 13, versikulo 33. Yet a little while, I am with you. Ye shall seek me, whether I go, ye cannot come. So, now, I say to you, siling ni Jesus, siling niya, sorry to say, hindi ko magpatindog sa akong garian, sa baylo sini, pagadakpon ako sa mga malauton, ilansang sa krus, apang sa ikatlong ngadlaw banhaw ako, iya managid pamulong gid, sa wala pa malansang sa krus ni Jesus. Si Pedro gani, nagpamangkot sa iya sa Kapitulo 13, versikulo 36, sila niya, Lord, nga asa din ka makadto? Bayaan mo kami. Amo ining sitwasyon diri, amo ning background sa ning Juan 14 ini. So the disciples will be left behind,
And they were facing a crisis. Imagine, why nang Ginoo? Mano na lang kita sa aton pa. And so the Lord Jesus Christ, in their midst of sorrow, in their midst of disappointment, ginhatag sang Ginoo ining matahom sa niya sa 1:14. Siling niya, let not your heart be troubled. Dili malisang ang inyong tagipuson. Magtuo ka mo sa Dios, magtuo man ka mo sa akon. Sa balay sang akon amay, may madamo nga hulot. Makasugid bala ko sa inyo sing nga nagakadto ako sa pag-aman sa inyo sing duog. Kung ako makakadto na, sige magalakat ako. Magabalik ako. Kag dalhon ko kamo kaupod nakon, agon nga kung diin pa kamo, diin ako didto man kamo. Di why na sing tama ka comforting message para sa mga disciples sa nga timpo. Nga they were in crisis kay bayaan na sa Ginoo kundi amo ini. Hindi ka mo malisang. Magalakat ako, mag-aaman ako sing duog, kag magabalik ako nga kundiin ako didto man kamo. Ang versikulo 2 sa kapitulo 14 nagasiling, I go to prepare a place for you. Mga hinigugma, ang Diyos may ginaaman sa aton sing nga duog. Ining duta nga luhaan nga ginapuyan naton karon, hindi ni aton permanente nga lugar, agi lang kita diri. Pabay ilan lang pandemic nga inaya nga nagadalapta nagid lang ina kay hindi man ning aton puloyan. Our permanent place is in heaven. We are kun ikaw Kristohanon, may ginaman ang Diyos nga duog para sa aton. And verse 3 siling nanong siling niya, I will come again. I will come again. Yes, Jesus is coming again to take us home to heaven. And this is the next event that is going to happen. His coming, siling sa isa ka manuguli, is as sure as the rising of the sun in the morning. Adlaw na yan, hindi mo pa masiguro na, base pilakadlaw, hindi na magsilak. Pero ang pagbabalik sa Ginoo, sigurado gina, magabalik siya liwan. Magabalik siya liwan. Are you not excited to know this? Ilabi na gid sa sininga panag-on nga na ang tagipuson sang tao puno sang stress. Ano na lang ini, mapatay na kita sa virus nga ini. This is the hope that we have. Nga bisan mapatay kita sa pandemic ini, ang Ginoo may ginaaman nga duog para sa aton. Kaya magabalik siya sa pagkuha sa aton sa tanan nga mga tumulo. And by the way, the coming of Jesus Christ is a literal and bodily coming. Makita ginaton siya sa iya pagbalik. Hindi ini spiritual nga pagbalik sa Ginoo. Sining sang Biblia sa Bugna kapitulo 1 versikulo 7, every eye shall see him. Makita ginaton tanan nga mata makakita kung mag-appear ng Ginoo sa kahawaan, dito kita magasugata sa iya. In the air, kag tanan nga mga mata makakita sa iya sa kasulatan. Ginbasa man naton sa Binuhatan kapitulo 1 versikulo 11 nga nagasiling, the same Jesus shall so come in like manner. Nga nakita ninyo siya nga may lawas, amo man ang makita ninyo siya nga pagbalik. Not in spirit, but we shall see him in bodily form. Amo ning first phase ang iya coming, mo ning tawag naton nga rapture. Kay iniya nga pagbalik sa Ginoo, kuhaon niya kita. Tanan nga tumulo. After the tribulation period, the phase 2 is coming, magabalik siya, pero dalanan niyang tanan nga mga tumulo. Dalon na niya balik. Kag ibubo sa Ginoo ang iya kasingkal, ang iya kaakig sa tanan nga nagapamatok sa iya nga naga-oppose ang iya bulaton. Apang ang ginapaabot naton karon among ginatawag naton niya nga rapture, no? Ang pagbalik sa Ginoo. Magabalik siya. Jesus is coming back. Pamangkot, Pastor Pert, saan o siya mabalik? Nagdugay naman ang saad sa Ginoo, tugtugan ron, huwag siya kabalik. Dapat kita magpasalamat nga huwag pa siya makabalik, kay ginatagaan pa niya sing kagyunan ng madamo. Agod nga maaman sila, kay ba na importante nga butang, nga kinanglan piparado kita anytime, kaya ang pagbalik sa Ginoo, indefinite, anytime mabalik siya. Kung gindelay man sa Ginoo pagbalik, may katuyuan siya sini. Kaya madamo, basa matao nga kinanglan magbalik sa Diyos, maghinulso sa ilang masala. So, He is coming back. Kung saan wala kita makaibalo. Amo ni dako nga bagay nga
Nagsayop ang madamo man nga matao. Nadumduman niya sa mga tinuoy ginagligad nga may na nagpredict iya nga siguno si Jesus magabalik na. Way man. Nasungin sulit niya naman ini. By December sa tunga tuig, wala man magbalik ang Ginoo. May mga kulto nga nagsaka na sa bukid kay kuno mabalik ang Ginoo. Why man matabo? They were all disappointed. Nga aman. Kayang matuod sini nga why kita kay balo. Nobody knows. He can come anytime. Sa bagay sa kasulatan nga sini magakarisya sa tion nga wala naton ginapaabot. In Matthew chapter 24 verse 42, isulat ninyo ini ang mga reference. Matthew 24:42. Watch therefore, for ye know not what hour your Lord doth come. Bantay ka mo. Aman ka mo. Kay way ka mo makay balo kung saan o siya magabalik. Basi karon, kag basi way ka makaaman. Ginadescribe ang pagbalik sang Ginoo sa isa ka makawat sa kagabihon. Ang kawatan niya way na nagapay balo. Tion na nga manami itulog mo, unta mabaskog ang ulan, nga hindi mabatian ang iya mga agi. Amo nang tion. Kapag balik sang Ginoo kaangay sina. Sa versikulo 44 sa Matthew chapter 24, mabasa man nato na. For in such an hour as ye think not, the Son of Man cometh. Sa tion, sa oras, nga wala ninyo paabot. Amo man ang tion nga magabalik ang Ginoo. And then in Matthew 24 verse 36, kabay pag ginasulat ninyo nga reference, but of that day and hour knoweth no man. Why sinakaybalo? No na the angels of heaven, but my Father only. Gani bahin sa pagbalik sang Ginoo, waay kita kahibalo sina. Waay gid. His coming is indefinite. It is imminent. Ang rapture nga inatawag naton nga pagbalik sa Ginoo sa pagkuha sang tanan nga mga Kristohanon will take place without a sign. Without a sign. Jesus will come at any time. Anytime. Amo nga nag-aaman kita pirmi, mabasi mabalik ang Ginoo, kinalan preparado na kita. Tinanang himuon mo gud maaman ikaw. Untat ikaw sa pagpakasala, hinulsulan mong sala nimo kag maglakat ikaw sa dalanon sang Ginoo, magalagad sa iya. Agud anytime sa pagbalik niya ara kag nga nagaserbisyo sa Ginoo, nagalagad kag nagasimba sa iya. Because the rapture can come anytime. Jesus is coming soon. Na siguro malapit na gid man ang pagbalik sa Ginoo. Malapit na gid lang. May nagasiling nga in this age, we are now at the end of the last days. May nakalatuman na ini mga signs ng ini nga ginabasa naton sa kasulatan, no? Nadumduman nyo ang mga signs nila nga makita naton sa Matthew 24. Nga sa katapusan kapandagon, these are the signs of the end of the age. Kag iban sini nga mga signs ng kalatuman na throughout the present age. Kag ang mga signs nga ini naga-intensify, nagagrabe pagid. Diragin sabit the false Christ, wars and rumors of wars, famine, pestilence, earthquake, initanan. Nga mga signs nga ini, nakita na naton, nasaksihan na naton. False Christ, sa versikulo 4 sa kapitulo 24, madamo na sa mga palso nga mga manalagna, palso nga mga Kristo ang nagpahayag, mga impostor. Kalatuman na ini. Wars and rumors of wars. Damo na nga gira nga naglagi. Katumanan minsang tagnas ang Ginoo. 20th century, the World War First, kagiban pagit subong niya, ang gira bisan diin na, may paglinawar sa Myanmar, kagiban pagit nga mga lugar. Wars and rumors of wars. Famine. Karon, sa nagligad kong tub-tub karon, it plagued the world since the beginning of the Christian era. Bisan diin lang may gutom. Bangladesh, grabe ka ng gutom dito. Famine now is wiping out millions of people. Adlaw-adlaw. Mamati kita sa balita. Ti ini katumanan. Mga tanda ini nga ginatuman sa Ginoo. Kag pestilence. Continue to be increasing also.
Bisan pang aton mga moderno nga mga medicine, mga vaccine nga ini, nga gina tunana sang aton mga doktor. Nagabulig man ini sa pagtapna sa mga pestilence nga ini, mga pandemic nga ini. Apang nagadugang pagid, may mga virus pagid nga may mga variant pagid nga nagalulutaw nga hindi masagang sa mga vaccine sa karon nga panipo. Lain pagid kay other parts of the world. Wala sila yasing medication tungod sa ilang pagkaimol that are not available. Di katumanan ini. Earthquake. Ang linog. Ang una sa kamay pa ko do, hindi pagid madamo ang linog. Karon all over the place. Throughout the present age, there has been a great number of earthquakes. Kag ina-predict ang kasulatan nga may mga mabaskog pagid nga malinog nga manabo. Apang siling sang Ginoo sa mga pulong, this is just the beginning. This is just the beginning. This is not the end. The end is not yet come. Siling dahil sa versikulo 6. Kaya may mga gaabot pagid nga grabe pagid nga mga judgments ang Ginoo. And this will happen during the tribulation period. Apang salamat nga wala na kita aton diri. We will be home before the tribulation period. Hindi na kita mag-agi sa tribulation. Kaya ang Ginoo gid nga aton Dios amo ang magakuha sa aton kag magadala sa aton sa puluyan nga ginsaad sa Ginoo. Ano ka exciting sining itabo miniguma. Nga ginsaad sa Dios para sa aton. Magabalik siya liwan. Magabalik ang Ginoo liwan. Nagsaad siya. When? Why kita kay balo? Jesus is coming again. So we should be ready. Lift up your heart, for your redemption draweth nigh. Sa ginsiling na ako ng labing maayo nga himunta mo ang pag-untat na sa aton pagpakasala. Hinulsol kita kag batuno naton inang anak sa Dios nga amo gilang paagi sa kaluwasan naton. Nga nasiling, I am the way, there is no other way. Jesus Christ alone is the only way to heaven. Kakinanglan nga mabato nimo siya gid sa imo tagipusoon, subo nga imo manluwas. So, amo ini. Jesus is coming back. Anytime. Mag-aman kita. And I hope you are ready. Pero kung ikaw nagakabuhi sa sala tugaron, nagalumoy-lumoy ikaw sa sala, daway lang sa imo ini. Daw ano kasubo nga magabot ang Ginoo nga amo nang imo kaimtangan. And I hope kamo nga nagapamati say Pastor Per, I'm ready for the coming of Christ. If you will come today, I'm ready to meet the Lord in the air. Now, exciting ini. Aton pagitunan pagid sa masunod naton nga lesson ang mga detalye kung nano gid ang manabo. Kung mag-appear ang Ginoo sa kawaan, nanong matabo pagid. Tun-an ta ini sa masunod naton nga leksyon. Ang Ginoo magpakamaayo gid sa inyo.